Okay, so picture this, nasa shower ka, it's 2 p.m. on a Wednesday. Di ka pa kumakain, kulang ka sa tulog, tapos umiiyak ka. Pero hindi yung cute na iyak, yung pang MMK talaga. Tapos, bigla mong nabulong sa sarili mo. Yun yung moment na nalaman ko na sunog na ko. Hindi lang to basta pagod, 'di ba? Ito yung tinatawag na cosmic exhaustion. Parang yung kaluluwa mo nag-AWOL na. So today, pag-usapan natin yung 7 habit na literal na sumagip sa utak ko from turning into emotional chicharon. Okay, let's start here. Ano nga ba talaga ang itsura ng burnout? Kasi hindi to yung takihin ka sa puso tapos may slow mo kang babagsak. Mas tahimik yung kalaban at mas masakit. Ito yung totoong mukha niyang burnout. Walang glamour. Ito yung umiiyak ka sa commercial ng toothpaste. O kaya yung galit na galit ka dahil pinalitan yung font sa email. Ito yung bubuksan mo pa lang yung laptop mo pero feeling mo kailangan mo ng umidlip. Pakilamdam mo, you're just 2 emails away from screaming into a Pringles can. It's a slow motion collapse. Tapos, syempre, dito napapasok yung tinatawag kong the clown face. Ito yung stage na akala mo ang solusyon sa pagod ay mas maraming productivity hacks at mas magandang planner. Spoiler, hindi. Kasi, let's be real, you can't optimize your way out of emotional depletion. Sinubukan ko yan. Nag-download ako ng sangkatutak na to-do list apps. Gumawa ako ng Notion dashboard na may color-coded trauma. Akala ko pag inorganize ko yung gulo, mawawala. Pero hindi. Paulit-ulit lang yung cycle. Burnout, crash, panic. Tapos, ayusin ulit yung Trello board. Nakakapagod. Hanggang sa isang araw, tumingin ako sa salamin at sinabi ko na lang, "Buddy, hindi ka makina. Isa kang sabaw na may wifi addiction." At, you know what? Doon talaga nagsimula yung tunay na pagbabago. So, dito na pumasok yung the shift. Walang bigla ang realization sa tuktok ng bundok, walang life-changing moment sa isang yoga retreat. Simple lang, napagod na akong mapagod. Yun lang. Doon ko na-realize na ang kailangan ko pala, habits, hindi hacks. Hindi yung mga morning routine na pang Instagram. Kailangan ko ng mga simpleng, boring, pero epektibong gawi. Para lang hindi ako sumabog emotionally every other week. So tara na sa rescue mission. Ito na yung 7 habits. Again, hindi to revolutionary, hindi rin to yung mga cute na life advice, pero gumana sila. At baka lang, gumana rin sa'yo. Ayan, yan yung 7. Mukhang simple, 'di ba? Pero trust me, huwag nating maliitin ang power ng mga to. Bawat isa dito may malalim na dahilan. Ito yung mga bumuo ulit sa akin. Sige, let's break them down isa-isa. Number 1, the morning nope list. Yes, nope list. Bago ka pa gumawa ng to-do list mo, isulat mo muna yung mga bagay na hindi mo gagawin. Tulad ng makipag-away sa comment section or i-compare yung sarili mo sa mga influencer. This is setting boundaries. Ito yung tinatawag na spicy self-love. Number 2, the I am a potato hour. Maglaan ka ng 1 oras na walang guilt para lang mag-exist. Walang purpose, walang productivity, just vibes. Humiga ka sa sahig, tumitig sa butiki sa kisame. Dahil ang pahinga, hindi yan reward. Required maintenance yan ng kaluluwa. At please lang, hindi kasama dito yung mindless scrolling sa phone, okay? Pangatlo, the 5-minute trash reset. Kapag feeling mo sobrang gulo ng buhay mo at out of control na lahat, maglinis ka ng isang maliit na bagay for 5 minutes. Isang drawer, yung ibabaw ng mesa mo. Pinapaalala nito sa utak mo na, hey, may control pa rin ako. Kahit sa maliit na bagay, it's a tiny win, pero it makes a huge difference. Pang-4, schedule delusions. Mag-schedule ka ng isang bagay na medyo walang kwenta, pero nagpapasaya sa'yo. Mag-karaoke mag-isa, mag-drawing gamit yung crayons. Ang burnout kasi lumalago yan sa sobrang pagiging seryoso. Ang paglalaro, kahit 5 minuto lang, ay isang act of rebellion laban sa stress. Pang-5, the 3-friend lifeline. Ito, non-negotiable. Kailangan mo ng 3 tao. 3 tao na pag tinext mo ng, "Bes, parang di ko na kaya." Sasagot sila. Tandaan mo to, burnout thrives in isolation. At hiya loves silence. Huwag mong hayaang manalo. Reach out. Number 6, the Sunday cry ritual. Yes, ischedule mo yung pag-iyak.
Maglaan ka ng oras every Sunday para iproseso yung mga feelings na binaliwala mo buong linggo. Isipin mo siya as emotional laundry. Kailangan mong labahan yung mga yan bago pa sila maging sama ng loob. At pang-pito, for me, the most important one, the existential reboot question. Kapag nararamdaman mo nang bumabalik ka sa pagka-burnout, huminto ka at tanungin mo yung sarili mo. Anong gagawin kong iba ngayon din kung naniniwala ako na sapat na ako? Kasi madalas, yung burnout, hindi lang yan galing sa dami ng trabaho. Galing yan sa walang katapusang pagpapatunay sa sarili mo na you are worthy. At of course, isang mabilis na paalala. Itong paliwanag na to ay para sa kaalaman nyo lang. Hindi to kapalit ng professional medical advice. Kung meron kayong mga health concerns, please, mas maganda pa rin kumonsulta sa doktor o isang professional. Okay, for this last part, gusto ko lang mag-iwan ng isang mahalagang paalala. Isipin mo na lang na seryosong usapan to, tayong dalawa lang. Pakiusap, tandaan mo to, hindi ka isang makina, hindi kayong output mo. Ang halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa dami ng na-check mo sa to-do list lo. Ang pahinga ay sagrado. Ang pagtulog, sagrado yan. Yung paghiga mo lang sa sahig at pagtingin sa kawalan, sagrado rin yan. Hindi yan katamaran, self-preservation yan. And lastly, yung pagiging burnout, hindi yung ibig sabihin na sira ka. Ang ibig sabihin lang yan, sobrang bigat na ng pinapasan mo, ng sobrang tagal. Hindi mo kailangan hintayin na madurog ka bago mo bigyan yung sarili mo ng permisyo para magpahinga. So paano kung pwede mo na lang siyang ibaba? Just for a while. Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video.